Parang natuka ng ahas si Alvaro pagkarinig sa sinabi ni Hanelet. Hindi agad ito nakaimik. Sinamantala niya iyon upang masabi sa binata ang kabuuan ng kanyang balak. Hihintayin ko ang tawag mo sa loob ng 1 buwan. Babalik ako rito sa Lockway kapag handa ka na. Bakit kailangan mong gawin to? Usisa ni Alvaro nang sa wakas ay magising sa pagkabigla. Hindi pa rin ito makapaniwala sa narinig. Ang ekspresyon ay naguguluhan at nagtataka. I have my reasons. Ayokong sabihin yun kahit na kanino, lalo na sa'yo. Sapu ang noo, isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Alvaro. Kapag pumayag ako sa gusto mong mangyari, kailangan munang pakasalan kita. Tiyak natututulan yun ng mga magulang mo. At nariyan pa si Derek. Sigurado hindi papayag ang boyfriend mo. Bukod doon, high school graduate lang ako. Alangang-alangan ako sa'yo. Maliit lang kinikita ko bilang hardinero ninyo. At malaki pa ang utang na babayaran ko sa mga magulang mo. Paano tayo mabubuhay sa maliit kong sweldo? Hindi mo ko naiintindihan, Alvaro. Hindi kita hinihinga ng kasal. 1 gabi lang ang hinihingi ko sa'yo. At kapag pumayag ka, mabubura ng lahat ng utang mo sa akin at sa mga magulang ko. Namanghana naman ito. Pero bakit? Sabi ko nga, kung ano man ang dahilan ko, sa akin na lang yon. Pero salungat sa prinsipyo ko ang gusto mong mangyari. Parang galit ang tono nito. Paano kung mabuntis ka? Wala akong balak na magkalat ng bastardong anak, Hanelet. Hindi ako pinalaking gano'n ng mga magulang ko. At paano rin si Derek? Siya ang boyfriend mo. Sa kanya ka nakatakdang magpakasal. Pinatatag ni Hanelet ang sarili at tiningnan si Alvaro ng tuwid sa mga mata. Pero paano naman ang kabayaran sa malaking pagkakautang mo sa akin? Hindi ka agad ito nakakibo. At nang magawa ng magsalita ay tila hapong-hapo. Akala ko kilala na kita, Hanelet. Akala ko, iba kas ibang mayayaman. Inilisya niya ang tingin sa pagdaramdam na nasa mukha nito. You sound as if you're the loser in our bargain. Para sabihin ko sa iyo, kahit iilan lang ang maliligaw ko, gagawin nila lahat matapunan ko lang sila ng pansin. Samantalang sa iyo, hindi lang pansin ang itatapon ko. Dangal kong nakataya dito. Lumitaw ang galit sa mukha ni Alvaro. Mas gusto mo bang maging mapagsamantala ako? Hindi, Alvaro, hindi. Ang gusto ko lang, mahalin mo ko sa loob ng 1 gabi. At pagkatapos kalimutan mo na ako. Nagtagis ang mga bagang ni Alvaro. Ibang klase ka nga talaga. Tingnan mo kung anong magagawa mo sa isang kagaya ko. Gusto mong ipalunok sa akin ang prinsipyong pinaninindigan ko. Nasakta na naman siya. Just think it over for a month. Hindi mo na kailangan na maghintay pa ng 1 buwan kung ganun. Nagtatagis pa rin ang mga bagang nasabi nito. Kahit mamayang gabi, kaya kong ibigay ang hinihingi mo. Gustong magdamdam ni Hanelet na ito pa ang galit, ngunit mas mabuti na nga siguro yon. Lalayo rin naman siya. Alright, mamayang gabi, maghihintay ako sa talon. Tapos na ang pagbibilog ng buwan, ngunit kahit pingas na iyon ay maliwanag pa rin. Iyon ang tumatanglaw kay Hanelet habang patungo siya sa talon. Sinadya niyang hintayin na makatulog muna ang mga katulong sa mansyon bago siya nagtungo roon. Maingat na nagpalipat-lipat siya sa mga bato hanggang makaakyat sa clearing. Naroon na si Alvaro, nakatulong ko sa isang tabi. Ito pa palang naghihintay sa kanya. Nang makita siya ni Alvaro ay lumapit ito. Walang salitang niyakap kaagad siya nito, bagay na hindi niya inaasahan. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat nang sakupin ni Alvaro ang bibig niya sa isang maalab na halik. Nanlambot ang mga tuhod ni Hanelet. Isip siya ng isip kanina kung paano sila magsisimula ni Alvaro. Dahil kahit malakas ang loob niya sa naging hamon niya rito, ang totoo ay mahina ang resolve niyang isagawa iyon. Nangibabaw pa rin sa kanya ang hiya at pag-aalangan sa isang bagong bagay na katulad niyon. At hindi naman yun basta isang bagong experience lang. Puri at pagkatao niya ang kanyang itinaya. Ngunit wala naman pala siyang dapat ipag-alala. Kulang lang siguro sa experience si Alvaro. Ngunit ang instinct nito ay higit na buhay at malakas. Parang nagsisimula na maglagablab sa init ang katawan ni Hanelet nang dumako ang mga kamay ni Alvaro sa mga sensitibong parte ng kanyang balat. Wala siyang nagawa kundi ang kumapit ng husto kay Alvaro at magpatangay kung saang dako pa siya dadalhin ito. Sinikap ni Hanelet na wag nang masundan pa ang mga butil ng luha na tumakas sa kanyang mga mata. Naging maagap ang mga daliri ni Alvaro na saluhin iyon at pagkatapos ay dinampian ito ng masusuyong halik ang magkabilang mata niya. Nasasaktan ba kita? May pag-aalalang tanong nito. Katatapos lang nilang magniig. Magkalapat pa ang kanilang mga katawan. Iling lang ang nakuha niyang sagot. She couldn't trust her voice at that moment. Baka pumiyok lang siya at tuluyan ng mapaiyak. Hindi naman siya nagsisisi sa kanilang ginawa, ngunit parang may guilt siyang nararamdaman.
Ngayon nalubos na ang pagsasanib ng kanilang mga katawan. Pumihit si Alvaro kaya siya naman ang napaibabaw. Hinalik-halikan nito ang buong mukha niya at balikat. Parang inaalo siya kahit hindi naman siya umiiyak. She found the gesture sweet. He was a considerate and a tender lover, giving her time to enjoy his kisses. Coaxing response through gentle touches. And when he finally took her, he was so careful not to hurt her. Inihimlay si Hanelet ni Alvaro sa katawan nito. Tinakpan ng mga kamay at bisig nito ang kanyang kahubaran. Hindi pumikit minsan man ang buwan na nakatunghay sa kanila sa buong magdamag. Nakatakdang dalhin iyon ang lihim nila Alvaro hanggang sa kung kailan iyon ibubunyag ng kanilang magiging kapalaran. Nasa States na si Hanelet. Napaunat si Alvaro sa ginagawang paglilinis ng kotse sa ibinalita ni Bini. Agosto pa lang noon, hindi pa tapos ang semestre. Bakit ang bilis naman? Ang totoo, naisa na niyang itanong kay Bini kung bakit hindi man lang nagsabi si Hanelet sa kanya na paalis pala ito. Yun ang gusto niya September daw kasi pasukan na ron. Doon na siya mag-aaral kaya nag-drop na lang sa school niya. Hinintay lang talaga niya makabalik dito sina Daddy. Ayaw niya kasi akong iwan mag-isa kay Lilac. Wala man lang ba siyang ibinilin sa'yo? Wala man lang bang iniwang sulat? Wala Muling isinawsaw niya ang hawak na sponge sa timbang na may sabon. Kasabay ng paglukob ng lungkot ay ang hinanakit niya kay Hanelet. Nagpunta pa ang dalaga sa Lowquake noong isang araw. Ibinigay pa nga niya rito ang painting ng waterfalls na ilang gabi rin niyang pinagpuyatan bago natapos. Ibinigay naman ito sa kanya ang nakapoto frame na kuha nila noong nagdibuang dalaga. Kasama niyon ang isang tseke na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ayon sa maikling note na nakapaloob din sa sobre ng tseke, i-encash daw niya yon at bayaran na natitirang utang niya sa mga magulang nito. Ang matitira daw ay gamitin niya upang makapagsimula ng isang malayang buhay. Galit na galit siya na makita ang tseke at mabasa ang note. Para na rin siyang binili ni Hanelet. Pero alam mo, nauntag siya nang muling marinig ang boses ni Bini. Ang lungkot-lungkot niya nang umalis siya. Dala-dala nga niyang painting na ibinigay mo. Bini! Sabay silang napalingon sa malakas na boses ng ama nito. Lumapit sa kanila si Mr. Ocampo. Bakit po, Daddy? Ang assignment mo sa school ang atupagin mo at hindi ang pakikipagdaldalan sa hardinero. Seryoso at mukhang galit si Mr. Ocampo habang pinagsasabihan ng anak. Nagpatuloy naman si Alvaro sa paglilinis ng kotse. Kahapon pa ng gabi siya dumating sa bahay ng mga Ocampo sa Maynila. Isang buwan siyang pinapag-aral nito sa driving school sa Lowquake. Nang makakuha na siya ng lisensya, na si Mr. Ocampo rin na nag-asikaso, ay pinaluwas na siya ng Ginoo. Magiging driver na siya ng mga Ocampo at uuwi lamang siya sa Lowquake tuwing weekends upang hindi mapabayaan ang malaking hardin ng pamilya roon. Nitong mga huling araw ay napapansin niyang tila mabigat ang dugo sa kanya ng among lalaki. Wala naman siyang alam na nagawang kasalanan dito para magkaganito sa kanya. At ikaw, Alvaro, baling ni Mr. Ocampo sa kanya. Pagkatapos mo dyan, hakutin mong lahat yung mga bato sa tagiliran at isalansan mo ron sa gilid ng bakod sa likod bahay. Opo, sir. Binilisan na niya ang paglilinis ng kotse. Dumidilim na noon. Kung susundin niya ang iniutos nito, baka tulog na ang mga tao sa bahay ay naghahakot pa rin siya ng mga bato. Sinunod niya ang iniutos ng amo. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng isa sa mga katulong doon. Ipinanghiram siya nito ng wheelbarrow sa kapitbahay, kaya napadali ang paghahakot. Gayunman, 9:00 na ng gabi siya natapos. Kinabukasan ay inutusan naman si Alvaro ni Mr. Ocampo. Hindi niya nagawang tapusin ang almusal. Maagang maaga ay pinapunta siya ng Ginoo sa bahay ng isa nitong business associate at ipinadala sa kanya ang ilang dokumento. Subalit wala ang nasabing tao nang sapitin niya ang address na ibinigay ni Mr. Ocampo. Nasa opisina na raw ang business associate nito. Nagtuloy na rin siya sa opisina ng business associate ni Mr. Ocampo pagkatapos alamin sa napagtanungan niya ang opisina nito. Ngunit dahil ma-traffic at nag-compute lang naman siya, tanghali na siya nakauwi sa bahay. Hindi pa siya nakakakain ay inutusan na naman siya ng amo na ipag-drive niya ito sa pupuntahan daw na lugar. Nang makarating doon ay pinaghintay siya. Tutuloy pa raw sila sa opisina nito pagkatapos. Nagugutom na si Alvaro, ngunit wala namang tindahan sa malapit na maaari niyang bilhan ng pagkain. Ang kalapit ng building na pinasukan ng amo niya ay isang fine dining restaurant. 100 piso lamang ang laman ng kanyang wallet. Baka Diyos lamang ang mabili niya sa halagang yon. Mag-aalas 2 na ng hapon nang ihatid niya si Mr. Ocampo sa opisina. Umiinom pa lamang siya ng tubig sa fountain ng office building ay inuutusan na naman siya. Sunduin daw niya si Mrs. Ocampo sa mall na malapit doon. Mag-aalas 6 na ng hapon nang makakain siya ng tanghalian at iyon ay nang ihatid na niya ang mag-asawa sa bahay. Nang mga sumunod na araw
ay nagpatuloy ang halos walang pahingang paglilingkod ni Alvaro sa mga Ocampo. Napapahinga lang siya ng kaunti kapag umuuwi siya sa Lockwake. Kaunti lamang, dahil ang malaking hardin naman doon ang hinaharap niyang linisin at alagaan tuwing Sabado at Linggo. Kaya mo pa ba? Minsan ay naitanong sa kanya ni Lilac. Nagditilig siya noon sa maliit na hardin ng mga Ocampo sa Maynila nang lapitan siya nito. Isang payak na ngiti ang itinugon niya kay Lilac. Hindi mo pa ba nahahalata? Ang alin? Na pinahihirapan ka ni na Daddy. Bakit nila ginagawa sa akin to? Dahil kay Hanilet. Hindi siya nakaimik sa narinig. May alam ba ang mga magulang ni Hanilet ang namagitan sa kanila? Nagdududa si na Daddy na may kinalaman ka sa biglang pag-iiba ng desisyon ng kapatid ko. Tutol ang parents namin na sa States mag-aral si Hanilet, pero dahil nasa edad na siya at may sariling pera, walang nagawa si na Daddy para pigilan siya. Bakit hindi nila ako tanungin kung may pagdududa sila sa akin? Alam naman kasi nila na wala kang alam sa desisyon ni Hanilet. Nalito siya sa pahayag ni Lilac. Hindi kita maintindihan. Alvaro, kahit na may pagdududa si na Daddy na posibleng ikaw ang dahilan ng paglayo ng kapatid ko, alam din naman nila na wala kang alam sa desisyon niyang umalis at magtungo sa States. Tiningnan siya ni Lilac ng diretso sa mga mata. Tell me Alvaro, may kinalaman ka nga ba sa pag-alis ni Hanilet? Meron nga ba? Kahit siya ay naguguluhan sa takbo ng utak ng kapatid nito. Sa palagay niya ay salu-salungat ang naging mga desisyon ni Hanilet. Pumayag ang dalaga sa kasunduang pakakasal kay Derek kahit nagsisimula na silang bumuo ng relasyon. Tinulungan siya ni Hanilet sa pagpapaospital sa kanyang ama. Binigyan pa siya nito ng tseke na nagkakahalaga ng malaki at ibinigay pa ang sarili sa kanya bilang kapalit daw ng naitulong sa kanya. Nakakalito para kay Alvaro hanggang ngayon kung bakit siya na nga ang tinulungan ni Hanilet ay ang dalaga pa ang humiling na angkinin niya ito bilang bayad daw niya sa mga nagawa ng dalaga. I'm sorry Lilac, hindi ko masasagot ang tanong mo. Dumating na si Alvaro sa puntong malapit na siyang sumuko sa pagod at hirap na nararanasan sa paglilingkod sa mga Ocampo. Natutokso na siyang gawin ang isang bagay na labag sa paninindigan niya bilang lalaki at kapag halos susuko na siya, humihingi siya ng dagdag na lakas at tatag ng loob sa Diyos. Kahit paano ay nakakatulong yon upang makapagtiis pa siya. Ngunit may mga pagkakataon din na sa sobrang pagod at hirap ay natutokso na siyang takasan na lang ang kanyang pagkakautang sa pamilya Ocampo. Hanilet. Anas niya habang pinagmamasdan ang larawan na ibinigay ng dalaga sa kanya. Kung ano man ang mga nais pa niyang sabihin dito, panahon na lang ang makakapagsabi kung masasabi pa niya. Malungkot na ibinalik ni Alvaro sa closet ang larawan. Isiniksik niya iyon sa pinakadulo, dahilan para masagi ang isang wooden box. Naakit siyang buksan ang kahon. Kung hindi siya nagkakamali, kahon iyon ang namayapan niyang ina. Isang maliit na larawan ang nakita niya roon. Kuha iyon ng kanyang ina noong marahil ay lampas 20 pa lang ang edad. Kasama ng kanyang ina roon ang isang lalaki na hindi niya kilala. At isang sanggol. Kumunot ang kanyang noo. Parang family picture iyon. Ngunit bakit hindi ang tatay niya ang kasama ng mama niya roon? Kinalkal niya ang ilang bagay na nakita niya sa kahon. Hanggang sa mabuklat niya ang isang nakatuping papel. Birth certificate pala yon. Alvaro Pascual Borromeo ang pangalang nakalagay. At ang pangalan ng ina ay Blisilda Pascual. Victor Borromeo naman ang ama. Tumatambol ang dibdib na ipinagpatuloy niya ang pagbasa. 20 ng Hunyo ang kapanganakan na nakatala roon. Iyon din ang birthday niya. Naroon naman sa bandang ibaba ng birth certificate ang petsa ng kasal ng mga ito. July 5, 1984. Nanlalatang napaupo siya. Selyado ang birth certificate. May documentary stamp at mukhang authentic. Samantalang ang ginamit niya noong nag-aral siya ng elementary sa Bukal ay affidavit lamang na nagsasabing siya ay anak ni na Patricio Vargas at Blisilda Pascual. Nagkaroon lamang siya ng birth certificate nang mag-late registration file ang tatay niya. Pinagmasdan niyang muli ang larawan. Partikular ang lalaking may kalong sa batang naroon. Kahit luma na yun, hindi maikakaila ang malalaking pagkakahawig niya sa lalaki. Parang eksena sa sine na nagdaan sa isip ni Alvaro ang ilang bagay na pinagtatakhan niya noon pa man. Hindi niya kamukha ang nakilala niyang ama. Tatay ang tawag niya rito. Samantalang mama naman sa kanyang ina. Wala siyang nakilalang kamag-anak nila sa mother side kahit sinasabi sa kanya ng ina na sa Bukal ito lumaki. Muli niyang pinasadahan ng tingin ang birth certificate. Makati ang address doon, pati ang ospital na pinagluwalan sa kanya ay sa Makati rin. Lunes kinabukasan ay hindi siya lumuwas ng Maynila upang maglingkod sa mga Ocampo. Lumuwas siya upang puntahan ang address na nakalagay sa nakita niyang birth certificate. This is nice, Mama. I think I like this one. Napangiti si Hanilet sa sinabi ni Valerie.
Bata pa ito ngunit mahusay ng tumingin ng magagandang paintings. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang art gallery. Nagkataon na may idinaraos doong art exhibit. Isinama niya roon ang bata hindi para ipasyal, kundi upang libangin lamang ang kanyang sarili. Matapos ang sandaling pagkikita nila ni Alvaro kahapon, ay hindi na niya mapasigla ang sarili. She felt so low. "Are you gonna buy this?" Tanong ng bata nang hindi pa rin siya umalis sa harapan ng obra. Waterfalls ang subject niyon. May isang babae sa pampang ng talo na isinasalo ang isang kamay sa malino na tubig. "No, sweetie. This one's only for display. It's not for sale." May nakasulat sa ibabang bahagi ng painting na, "For display only." "Sayang!" Natawa siya sa kakatuwang accent nito sa pagbigkas ng sinabi. "Yeah, sayang. Gusto ko rin ng painting na to." Hinawakan siya ng bata sa kamay. "Come on, let's look over there." "You go ahead, sweetie. I'll stay here for a while." Sumunod naman ito. Naiwan na siya sa harap ng obra. Alam niyang ibang waterfalls ang ipininta ng artist. Masawig iyon sa pagsanghan sa Laguna. Ngunit ang estilo at kulay ng ginamit na medium ay may malaking pagkakahawig sa painting na hanggang ngayon ay iniingatan niya. Bumaba ang tingin ni Honelet sa kanang sulok ng obra, ang lugar kung saan pumipirma ang mga pintor. Abo, ang nabasa niyang nakalagay roon. Baka nga nakahawig lang. Aniya sa isip. Alvaro ang nakapirma sa painting na iniingatan niya. She again swept the painting with one last look. Handa na siyang lumipat sa ibang painting nang may magsalita sa kanyang kanan. "Does it remind you of something? A certain place perhaps?" Hindi na kailangan lumingon ni Honelet upang makilala niya ang nagsalita, si Alvaro. "Yeah, it does." Sagot niya kasabay ng disimuladong pagbuga ng hangin. "Kumusta ka na, Honelet?" "I thought you were not interested to know." Sagot niyang hindi pa rin tumitingin dito. "But I was. I still am interested. Curious din naman akong malaman kung ano-ano ang pinagagagawa mo sa buhay sa loob ng 7 taon. Noon lang niya nagawang lingunin si Alvaro. He wore a lazy smile on his face. Bago yun dito, ang Alvaro na nakilala niya ay seryoso, magalang at vulnerable. Ang taong kaharap niya ay mas mukhang man of the world. Like he could talk endlessly but he would not give anything away about the things that were really on his mind. "I finished school, then I work like anybody else." Walang latoy na sagot niya. "What about you? Napakalayo mo na sa Alvaro na nakilala ko noon. I never thought you could make it big, considering the fact that you never touched the money I gave you." Hindi ginamit ni Alvaro ang halagang nakalagay sa ibinigay niyang cheque noon. Kaya nagtataka siya kung paano ito nagawang iahon ng sarili sa kahirapan. Ngumisi si Alvaro. "Why don't we talk it over lunch? May kasama ako." "So, kasama mo palang umuwi sa Pilipinas si Derek?" "Hindi." "Bakit? I mean, hindi ba't laging nakabuntot sa yung isang yun kahit noon pa man?" Wala siyang dahilan para bumuntot pa sa akin. "Ganyan na ba ang uso sa mag-asawang nasa States? Walang pakialamanan?" Kumunot ang noo niya. "Sino namang may sabi sa'yo na asawa ko si Derek?" Napalis ang ngisi ni Alvaro. Napalitan iyon ng pagtataka. "Pero ang huling balita ko kay Lilac, and that was over 6 years ago, itutuloy na raw ang kasal niyo ni Derek sa States." Kamuntik na ngang makasal si Honelet noon kay Derek, ngunit naging matigas siya na sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi siya mag-aasawa sa taong hindi niya mahal. "No, hindi ako nagpakasal sa kanya." "Mama, come!" Singit ng humahangos na si Valerie. "I saw another beautiful painting. It is a lady, Mama. Kamukha mo." Napatuto kay Valerie ang mga mata ni Alvaro. Kinabahan si Honelet nang makita ang pagkislot ng kalamnan sa panga ng lalaki. Nagkaroon ng bahid ng pang-uuyam ang anyo ni Alvaro nang muling magsalita. "So, nagpabuntis ka lang pala sa kanya at hindi nagpakasal?" "Well, hindi na ako magtataka. Dati nga, hindi ko naman hinihingi pero nagpaangking ka sa akin, hindi ba? At any rate, bagay ka nga sa Amerika." "Who is he, Mama?" Hinawakan lang niya ang kamay ni Valerie ngunit hindi ito sinagot. Ayaw na niyang marinig ang mga paratang ni Alvaro. "Nagkakamali ka, Alvaro. Hindi si Derek ang ama ng batang to." "Mama!" Ani Valerie nang hawakan siya sa kamay. "He's just an old friend, sweetie." Binalingan niyang muli si Alvaro. "Sige." Aniya sa kanapangiti ng pilit. "Maiwan ka na namin." Pumihit na siya patungo sa direksyong sinabi ni Valerie. Isang portrait ang sinasabi ni Valerie na painting nang puntahan nila ang panig ng gallery na tinutukoy ng kanyang anak. At hindi ito nagsisinungaling. Malaki nga ang pagkakahawig sa kanya ng portrait. At gaya kanina,
Abo na naman ang nakapirma sa kanang sulok niyon. Tulad din sa naunang painting na tinitingnan niya ay may nakalagay rin doon na for display only. Ang galing di ba, Mama? Maybe it was really you. Ganoon nga rin ang palagay ni Hanelet. At base sa kutob na nararamdaman niya ng mga sandaling yon, mukhang alam na niya kung sino ang pintor ng dalawang obra. Let's go, Valerie. Uuwi na tayo. Hindi ito sumagot. Nakatingin ang anak sa kanyang likuran. Nang lumingon siya ay naroroon na naman si Alvaro. Where are your manners, Hanelet? Nanguuyam na sabi nito. Sinabi mo lang sa bata na dati mo kong kaibigan, pero hindi mo man lang kami ipinakilala sa isa't isa. Napabuga siya ng hangin. Natetensyon na siya. Valerie, siya si Alvaro. Alvaro, si Valerie. Now, if you'll excuse us, uuwi na kami. Hindi pinansin ni Alvaro ang huling sinabi ni Hanelet. Yumukod ito sa bata hanggang sa magpantay ang mga mata ng dalawa. How are you, Valerie? Nakangiti ito, tila iniengganyo si Valerie. I'm fine. If you're Mama's old friend, maybe you can tell who did this one. Itinuro ni Valerie ang portrait. Of course I can. Do you like to have lunch with me? I'll tell you all about it over lunch. Great! Napangiting sabi ni Valerie bago tumingin sa kanya. Mama? No, sweetie. Kailangan na nating umuwi. Bakit mo ka nagpupumulit si Alvaro na tumagal pa ang pag-uusap at pagkikita nila? Samantalang nang puntahan ito ni Hanelet na nagdaang araw, ay wala siyang naramdaman na katitingman na interes sa kanya mula kay Alvaro. But we've just got here. If Alvaro is your friend naman, then we can have lunch with him. Valerie. Singit ni Alvaro bago pa man siya makapag-react. Alam kong first name basis ang tawagan sa States kahit na mga bata sa matatanda, pero iba rito sa Pilipinas. Ayokong Alvaro lang ang itatawag mo sa akin. You can call me Papa. Anito, sabay sulyap kay Hanelet na tila hinahamon siyang magprotesta. Alright, Papa. Tumingin si Valerie sa kanya. Inulit nito ang gustong mangyari. Nakipagkulitan ng anak sa kanya. Pumayag ka na, Hanelet. Sabi ni Alvaro sa bandang huli. For all time's sake, kahit man lang dahil sa mga namagitan sa atin noon. Nadagdagan ng panik ang tensyon niya sa sinabi ng lalaki, ngunit wala siyang laban ng pagtulungan siya ng dalawa. Napilitan siyang pumayag. Tell me na, Papa, who did this painting? Pangungulit ni Valerie nang nakaupo na sila sa loob ng isang restaurant sa mall ding iyon. Answer my question first. Nakangiti namang sagot ni Alvaro. How old are you, Valerie? I just turned 6 last month. Napatingin sa kanya si Alvaro. Tinging tila sabay na nangaarok at nagbabanta. What about your full name? Muling baling nito sa bata. What is it? I'm Althea Valerie Ocampo. Why are you asking me? I just wanted to know. Muli na namang sumulyap sa kanya si Alvaro. Who is your father? Tanong uli nito kay Valerie. Doon na siya sumingit. Alvaro, kung ang iniisip mo ay ang palagay ko kaya mo itinatanong kay Valerie ang mga itinatanong mo, nagkakamali ka. Bakit hindi siyang pasagutin mo? Nanguusig na ang tingin ni Alvaro. Binalingan uli nito si Valerie. Answer me, Valerie. My daddy's name is Matthew Ocampo. Mukhang nalilito na ng husto si Valerie sa napakaraming tanong ni Alvaro. And your mother? Noon dumating ang kanilang pagkain, nahinto ang interogasyon nito, ngunit nang makaalis ang waiter ay inulit muli ni Alvaro ang tanong. I don't have a mother. Simpleng saad ni Valerie. Hindi maaaring mangyari yon. Look, Alvaro, singit ni Hanelet bago pa malito ng husto ang bata. Hindi ikaw ang ama ng bata kung yun ang iniisip mo. Anak siya ng kapatid ko. Sanggol pa lang si Valerie na magdiborsyo ang kapatid ko at ang asawa niya. Hindi na nagpakita pa sa kanilang hipag ko mula noon. Pamangkin mo siya? Right. Siguro naman malinaw na ngayon sa iyo ang identity ni Valerie. Kaya wala kang dapat ikatakot na nakapagkalat ka ng bastardong anak. Parungit pa niya. Malinaw pa sa pagkakatanda niya na laban sa prinsipyo nito ang pagkakaroon ng anak sa labas. Malinaw na rin sa kanya ngayon kung bakit nagpilit lang iyong iyain silang mag-lunch ni Valerie. Paano namang hindi ako mag-iisip? Mama ang tawag sa iyo ng bata. Tumitig ito sa kanya. Nabura na ang panguusig sa tingin nito at bahagyang lumamlam ang mga mata. Pero kung nagbuwang ang ginawa natin noon, kasing laki na sana siya ni Valerie. Naglihis ng tingin si Hanelet. Natatakot siyang mabasa ni Alvaro ang lihim na iniingatan niya ng husto. Please, Alvaro, ayokong pag-usapan ng nakaraan, lalo na sa harapan ni Valerie. So, dalaga ka pa pala? Oo. Papa, do you like Mama? Valerie! Saway niya sa bata. Napangiti si Alvaro.
I don't just like your mama, Valerie. Why don't you ask her who I was in her life? Binato niya ang lalaki ng matalim na tingin. Huwag mo kong pilitin na mag-walkout, Alvaro. Tumigil naman ito ngunit nagbigay muna sa kanya ng sidelong glance na may kasamang smug ng ngiti. Papa, talas na kung sino ang painter ng portrait na kamukha ni Mama. Lihim na nagpasalamat siya na naalis na sa kanyang topic. Kaharap mo na siya ngayon. Muling napatingin si Hanelet kay Alvaro. Wala naman sa mukha nito ang pagbibiro. Wow, Papa! Ang galing! You're really a painter? Pinaglapit nito ang hintuturo at hinilaki bilang sagot. Marami sana siyang gustong itanong kay Alvaro. Nararamdaman niya na ito man ay ganoon din. Ngunit kung pag-uusapan man nila ang tungkol sa kanilang dalawa, dapat ay sila lang ang makakarinig. Paglabas nila ng restaurant ay nagpilit si Alvaro na ihatid sila sa bahay. Kagaya kanina, pinagtulungan na naman siya nito at ni Valerie nang tumanggi siya. Sa bandang huli, hinayaan na lamang niya si Alvaro sa gusto ng lalaki. Dahil kung magiging totoo lang siya sa kanyang sarili, gusto rin naman niyang maihatid ni Alvaro. Wala ang mga magulang ni Hanelet nang makauwi sila. Ayon sa maid ay may dinaluhan daw na product launching ng isang business colleague ang mga ito. Si Bini lamang ang naroon, ngunit kasalukuyan daw nagre-review sa silid ng kapatid. Kamusta na nga pala si Lilac? Tanong ni Alvaro nang papasukin niya sa sala. Sila na lamang noon dahil pinalinisan na niya sa Valerie kay Mila. Nag-asawa na ba siya? Oo. He must have been a tough guy. Natawa si Hanelet sa sinabi ni Alvaro, dahilan para mapangiti rin ito at titigan na naman siya. He is tough, alright, pero talagang sumuko rin siya sa kapatid ko. Have dinner with me tomorrow, Hanelet. Biglang pasok nito sa mas mababa at nakikiusap na tono. Please? Wala siyang balak na tumanggi. Napawi na ang tampo niya sa muling pagkikita nila ni Alvaro.